Araw-araw ka bang umiinom ng kape or tea? Kung gusto mo ba yung after effect nung kape after mong uminom nito? In this video, pag-uusapan natin yung mga dapat mong malaman before ka bumili ng kape sa coffee shop. Pag-uusapan din natin dito yung mga epekto ng kape sa katawan ng tao at kung ano yung dapat mong gawin kapag nakaka-experience ka ng withdrawal symptoms. Before we begin, I would like to thank my brother from another mother, Jasper Bye Bye, for providing me this wonderful intro. So, ayun nga, yung kung bibili tayo ng mga kape, especially sa mga coffee shop na favorite natin, usually yung nalalaman lang natin is yung mga sizes ng cups. Pero hindi naka-indicate dito kung gaano kadaming caffeine ang nasa sa loob nandoon sa cup na yun. So, merong isang popular na coffee shop na naka-indicate yung caffeine content in each every cup of coffee nila or yung tea. However, I think hindi lahat ng, ayan, nakikita nyo dyan. So, ayan yung doses, caffeine content on each and every cup ng coffee shop na yan. So, yung alam lang kasi natin, pag o-order tayo ng kape, is yung sizes, gaya ng kung tall ba, kung grande ba, or yung venti. Depende sa tao, gaya ng mga call center agents, or yung mga estudyante na willing maging or gusto maging productive sa kanilang pag-aaral upang marami silang mababasa ng mga pages or chapters ng book gaya ng mga medical student, mga lawyers, or yung mga typical na estudyante lang din na merong gusto maging productive sa kanilang studies. So, the higher the dose, the higher the cup, the higher the dose. So, mas taas yung epekto ng coffee sa kanila. So, pag-uusapan naman natin kung ano ba yung epekto ng kape. Is caffeine addictive or not? So, yung recent rotation namin sa hospital, isang consultant namin, yung pinaliwanag niya na yung kape, like any other substance, nakaka-stimulate ng brain. It is a psychoactive substance, pero hindi ito nakaka-cause ng psychosis or hindi ito nakakabuang. Hindi ito nakaka-cause ng mental disorder. And according sa isang article sa addictioncenter.com, so ang pag-explain nila dito is, despite the similarities daw between the difference of the other drug addictions, and some healthcare officials debate as to whether it can be qualified as an actual addiction. But the main reason doon nun is for the addictive substance such as yung mga common drugs like amphetamine and cocaine na nakaka-addict talaga, can stimulate the brain linked to the reward and motivation to a higher extent compared to that of the caffeine daw. So, caffeine can stimulate the brain because of a surge of dopamine, but it is not large enough na nakaka-cause siya ng unbalance doon sa rewarding system sa brain. That's why, because of that, according sa American Psychiatric Association, hindi nila currently ina-identify yung caffeine addiction as a substance na nakaka-cause ng substance use disorder. But they recognize it na nakaka-cause siya ng caffeine withdrawal as a clinical condition. Like what WHO said way back in 2012, na yung caffeine is recognized na nakaka-addict as a clinical disorder.
ano nga bang nangyayari sa katawan ng tao kapag nagkakaroon ng intake ng caffeine. So, typically, normally, of course, alam naman natin lahat na na-arouse or na-stimulate yung brain. And nakaka-cause siya ng alertness at nakakatanggal ng pagod or nakaka-defer ng pagod. So, yung pagod mo, darating na kapag nawawala na yung effect ng caffeine. According sa libro namin na sabi doon is 100 mg of coffee can cause nervousness. So, kapag nervousness, insomnia at slight na bronchodilation. Kaya nga yung madaming mga estudyante din na kapag naka-intake sila ng coffee, madami akong mga classmate na nagsasabi na kinakabahan sila o nanenervyos sila tuwing aside sa nervous na mag-take ng exam, but nanenervyos sila because nag-intake sila ng caffeine. Sabi nila, parang pumipintig daw yung puso nila, parang nagpapalpitate sila because of the coffee. Parang naparami daw yata yung nainom ng coffee. So, iso din yun. Yung insomnia, nakaka-cause din kasi nga nakaka-stimulate ng brain at kung late in the afternoon ka na uminom ng kape, so ang duration ng effect ng kape ay maglalas hanggang magkakakos ka na ng insomnia, hanggang mahirapan ka na matulog sa gabi at madaling araw. So, ayan, slight bronchodilation. Ayan, madaming article na naglipan na online na nag-i-explain na if gaya ng asthma, nahihirapan sa paghinga, drink coffee. Pag yung nahihirapang huminga, drink coffee pa din. Yan yung mga sinasabi ng mga articles online. Because of this, at 100 mg of coffee, nakaka-cause siya ng slight bronchodilation. At larger dose naman ng typically greater than 200 mg ng kape, nakaka-cause na siya ng nervousness at saka yung tremor, parang nanginginig yung laman, yung muscular spasm, paminsan-minsan yung mga muscles mo sa either sa mukha or sa kahit anong muscle mo sa katawan, nagkaka-cause siya ng tremor because of the larger dose of coffee. Kaya nga yung coffee limited din sa mga buntis. May number of cups lang may number of cups lang na limited yung pag-intake ng mga buntis ng kape. So, ayan. At a very high dose, it can cause convulsion or even death yung kape natin. So, malalaman mo pag nagkaka-withdrawal ka na sa caffeine kapag na-realize mo itong mga babanggitin ko. Number 1, kung na-realize mo previously, consecutive ka nang nakainom ng kape. So, prolonged daily use of caffeine use. Yung number 2 is yung abrupt cessation or reduction ng caffeine use. At may na-experience ka na within 24 hours na mga sintomas gaya nito. Yung sakit sa ulo, sobrang pagod or sobrang pagkaantok, feeling mo madedepress ka, pagiging irritable, yung hindi ka na nakaka-focus sa mga dapat mong gawin, at yung flu-like symptoms na like naduduwal or nasusuka, at saka yung muscle pain. So, kahit ako, na-experience ko din naman to kasi ayun nga, estudyante ka, hindi ka naman sobrang talino talaga na nakikinig ka lang at nakakatap ka sa mga exams. So, I have to extend my waking hours. So, kailangan ko magkape. So, yung ginawa ko nun, yung we were preparing for the bi-monthly exams. So, 3 consecutive weeks yun na nagkakape ako ng yung large size ng cup ng Dunkin Donuts in the morning, at saka paggabi nagtitake ako yung coffee ko na brown coffee, yung maliit, sayang wala akong sample, at
At yun yung daily routine ko for 3 weeks, and even yung the day of the week, yung week ng bi-monthly examinations. So to say, 1 month, 1 whole month of consecutive uh, coffee intake yun na large size ng Dunkin Donuts. So hindi ko din alam. So hindi pala to sponsored, no. Sinishare ko lang sa inyo yung usual routine. So yun yung large coffee na yun nagte-take effect siya sa akin until gabi na nakakapag-aral pa din ako hanggang sa pag na-feel ko na na-wear off na yung effect ng large coffee na yun, cup of coffee na yun. Nagiinom ako nung coffee ko na naman na maliit just to extend my waking hours enough hanggang 2 a.m. kasi 2 a.m. ako natutulog. And then yun yung usual routine ko. And then week nung bi-monthly exams. After nung bi-monthly exams, halos 2 weeks yun na walang pasok because nga hindi na kailangan mag-prepare for the exams kasi tapos na nga. So hindi na ako uminom ng kape. And later na realize ko na gusto ko matulog or bumawi ng tulog. Gusto ko bumawi ng tulog a day or 2 after the exam. Pero hindi ako nakakatulog kahit na unti-unti nang nag-wear off yung kape kasi lumalabas din yan sa urine yung caffeine. So na-experience ko itong sakit sa ulo, yung sobrang pagod mo pero gusto mo matulog pero hindi ka nakakatulog. Yun yung insomnia. Feeling mo irritable ka sa lahat kahit hindi mo alam kung ano, yung kakaligaga na hindi mo maintindihan. So di ka din nakakapag-focus sa mga gawain mo. So kahit magmo-Mobile Legends ka dyan ng buong magdamag, hindi ka pa rin hindi mo pa rin nafe-feel yung antok because of that. So for 2 days yun after nag-stop yung caffeine intake, abrupt kasi. So yung flu-like symptoms, yung muscle pain, yung tila parang nagtakbo na ka ng sprint, 100 meters sprint, tapos na feel mo yung sakit ng muscle afterwards. So yun yung na-experience ko nun. So yung depression or yung depressive na symptoms, hindi ko na-experience to. So yun yung doon ako nagtaka kung bakit ako aligaga. So na-notice ko na yun nga, consecutive yung caffeine intake ko, and then suddenly I decided to stop kasi gusto ko nga magpahinga, ayaw ko magkape. But yung effect sa akin is parang nagkape pa din ako, hindi ako nakakatulog. So ano ang dapat gawin kapag na-experience mo itong mga to, yung the typical withdrawal symptom? So ayon nga sa isang journal na publish sa National Library of Medicine, National Institute of Health, PubMed, sa pagkakaalam ng iba. So yung publication na yon, sabi doon, hindi ito naka-indicate sa books namin. So sabi doon, yung treatment or yung management ng caffeine withdrawal ay re-administration of caffeine typically reverses withdrawal symptoms rapidly. So individuals who are determined to get rid of themselves of caffeine dependence should be advised to decrease caffeine intake consumption gradually to prevent caffeine withdrawal syndrome. So yun nga, yung caffeine withdrawal syndrome, ito yung na-experience ko right after I decided to stop drinking coffee. So nung nabasa ko to, syempre, administration doon ng kape. Bumili ako ng kape. Yung typical na stick coffee, Nescafe na stick. Nescafe. Oh, advertise naman si Nescafe. Yung Nescafe stick, yun yung hinalo ko sa tubig at yung hindi warm. Tsaka yun yung ininom ko. At afterwards, nung nag-decide ako na matulog, after ko nung uminom, nakatulog lang din ako agad.
yung effect na, ewan ko kung parang naging reverse, naging, yeah, totoo tong sinabi, kaya nga, ito yung totoo yung sinabi nito, it typically reverses withdrawal symptoms rapidly. So, pagkagising ko din sa umaga, yun din. So, nag-intake pa din ako ng kape kahit konti lang. And then, until first few days na nag-administer ako ng caffeine intake, yun, nawala yung mga gaya ng mga na-mention na mga symptoms. So yun lang yung typical na, kasi alam ko madaming mga tao na nakaka-experience nito pero hindi nila alam kung ano ito. Akala nila kung normal lang ito na hindi sila nakakatulog, pero hindi pala nila nabantayan yung intake nila of caffeine. Baka akala ng iba yung tea wala lang effect, pero meron, may caffeine din yan. Milk tea, meron din yan. So kung gusto niyo mag-reverse itong mga symptoms na to, gawin niyo lang yung sabi na, of course meron din mga medical management nito. Ito yung pagpunta sa hospital, bibigyan ng gamot na, pero of course hindi naman na-manage naman siya kahit hindi na kayo pumunta ng hospital. Yun, mag-administer lang kayo ng caffeine, so unti-unti para maiwasan yung withdrawal symptom. Tapos so kung heavy drinker kayo ng coffee, gaya ko, because you are preparing for an exam. Yung iba, tuloy-tuloy yan eh. Kahit hindi na nila namamalayan yan. 1 month na tuloy-tuloy ng heavy coffee drinking. Tapos, suddenly nag-stop. Sure yan na makaka-experience kayo ng withdrawal symptom. Before kayo mag-stop, huwag nyong i-stop abruptly. Kasi sabi nga, gaya ng sinabi ko kanina, prolonged daily use of caffeine at saka abrupt cessation of caffeine use may lead to withdrawal symptom. Kaya dahan-dahan lang. Yan yung tinatawag din ng iba ng mga pag nag-administer ng mga gamot. Tapos kailangan i-adjust pababa. Yan yung tinatawag na iti-taper down yung dose intake para hindi pabigla-bigla na mag-a-adjust yung katawan ng tao. Yung explanation kasi niyan ng professor namin sa psychiatry, sabi niya, kung ito yung normal na level ng hindi ka nagkakape, tapos gusto mong i-boost yung productivity mo, yung ano pa ba, yung waking hours mo, of course gusto mo din marami kang yun nga, productivity, i-raise mo into this. So tuloy-tuloy ka nag-iinom ng kape hanggang nasasanay yung katawan mo to go on that level. Pag bigla-bigla mo nang i-decide na ilo-lower yung dose, sanay niyo yung katawan mo yan, that level na dose. Pag ibaba mo yan siya bigla-bigla, ano kaya mangyayari sa katawan mo? Of course, physiologic effect niyan, madami talaga mga apektuhan. Isa na dyan yung, siyempre, yung psychoactive substance siya eh. So, nasa brain mo yung effect niyan. Meron din yung iba sa systemic kasi siya, so posible din maapektuhan yung puso. Kaya nagpa-palpitate yung iba. So, meron din yung muscle spasm. Yung akala mo kung anong nangyari sa muscle mo, nagba-vibrate yung muscle mo. Yun pala, because of the withdrawal symptom din pala yun. So, ayan, yun yung mga epekto kapag hindi nyo nalaman na nagwe-withdrawal symptom na pala kayo because of the abrupt cessation of caffeine. So, yun na lang muna yung video na to. Salamat sa pakikinig. At kung may mga kakilala kayo na heavy drinker ng coffee, baka pwede nyo naman i-share tong video na to upang malaman din nila kung ano yung posibleng may experience nila because of sudden withdrawal of caffeine sa system, sa katawan nila. So, that's all. Thank you for listening. And, ipa-plug ko pa pala muna
yung next episode ng Facebook Medical Center next week. And yan yung video content ko regarding those patients na nagpo-post online ng kanilang mga laboratory results, yung mga na-experience nila na signs and symptoms, at yung mga sharing nila ng gamot, at saka yung mga tips and tricks na sinasabi sa kanila ng mga tao-tao doon. So, yun lang. They look forward for the tips online, but they're risking their lives because of that. Lalo na pag hindi medical personnel yung mga nag-share online. So, yun na lang muna yung video na to. Salamat sa pakikinig. Hit that like button. Subscribe naman kayo. At saka share this video to your friends. That's all, and thank you, and God bless.